Hello mga ka-offloader! Pag-usapan naman natin ngayon ang Philippine stock market top gainers with target price So April 2020 April 23, 2026 last day of trading sa Philippine stock market, Friday. Thursday, hindi pa pala Thursday. Akala ko Friday na. Thursday pa pala ngayon, may pasok pa. So down na naman tayo 0.045987 yung So ito yung mga industrial, property, mining services ang nag-up. Down naman ang financial at holding. So ang most active natin ngayon, ang green ay si ICT, GFC, WIB, Ayala Corporation, si Mirara. Then down naman si BDO, BPI, wala pa rin hawak natin, URC, PX Mining. So advance naman ito sila, basahin nyo lang yan. Tapos decliners, yun. So bago ang lahat, ako po si Offloader sa Finance Market. Nagtitrade tayo sa mga blue chip stock. So pero yung review natin halo-halo naman pero doon tayo nakabase talaga, nakapokus mag-trade sa mga blue chip stocks. Kung nag-trade ka naman sa US market, mayroon din tayong Doodle Goose to US of America. So huwag kalimutan, bago ka lang, madagdagan naman yung channel na viewers natin at sa mga subscriber naman natin din. So umpisa tayo. Philippine stock market, yun na yun, down na. So dito doon na tayo sa sa charts. Saan ba yung chart mo? Ay naku. Ito. Muna. So nangunguna, unahin natin si Bank of Commerce. So ilang beses na to na may agpag si Bank of Commerce. Meron tayong videos nito alam ba natin huling Bank of Commerce? Dito last 2 days ago na pictures natin si Bank of Commerce. Okay, so balik tayo. So gaya ng dati nating sabi, si Bank of Commerce ay gumagawa ng cap. So malapit nang mabuo niya yung cap kahapon, up talaga siya. Ngayon medyo isang araw up na up, ngayon nag-down naman siya So, tingnan nga natin kung may consolidation ba dito ginagawa sa small time frame. So, meron dito. So, kailangan niyang ma-break itong consolidation na yan na 10.38 para naman aangat siya. At kailangan mag-hold siya ditong tawag niyan, yung 9.8. Kasi kung hindi, mayroong supply tayo dito sa baba. May supply tayo diyan. Yan, na pwede niyang susungkitin So, pwedeng bounce diyan, baka magkonsumo na to. Pag masama, babagsak kasi mataas na rin marami nang kumikita nito So, pwede ding dumiretso dyan siya. So, ganyan lang naman yung stock Hindi natin alam yung takbo niya talaga. Pero long term ka naman. So, kung long term ka siya, so kahit na mag-up and down yan dyan, basta ang target price mo is 20 pesos, ay walang problema yan. Bakit ka mo 20 pesos ang target price natin kay Bank of Commerce? Dahil nga, nag-form siya ng cap. Ang target price niya pag na-reach ito, gagawa siya ng handle diyan, itong lalim ng itong lalim ng yung cap niya, ito yon. Dinala natin yan dito. So yun siya, 20 ang target price pa rin natin kay Bank of Commerce. Next naman si Lucio Tan. Si Bank of Commerce, bihira lang mamigay ng dividends pala to. 0.45, maliit lang. John naman, may mamimigay siya ngayong John. So, isang bisis lang siya mamimigay. So, dito naman si Lucio Tan Group. Kay Lucio Tan naman to ay napakaganda, So, ano ba tayo? So, si Lucio Tan, kumita na rin tayo nito at binili natin ulit. So,
Di pa natin napasok si Lucio Tan, wala pa tayong pangbili. So, ang ano natin, si Lucio Tan nandito pa sa channel, ano, nasa loob pa siya ng channel. So, gaya ng dating sabi ko, na baka pag magdating dito, mag-consolidate lang muna yan siya, up and down. Kasi yung ginawa niya naman dito ganun lang, up, down, up, down, up, down, up, down, pwede mag-down, pwede mag-up, tapos mag-down ulit kasi nasa channel pa rin siya. So, kailangan niya nito na may catalyst talaga na hahataw para mag-break si Lucio Tan Group. Pero kung long term ang pag-usapan, 15 pesos ang target price, which is na-hit na, ano? Wala bang panibagong, hindi natin nakuha ang bagong target price ng broker. So, titingnan natin si TradingView kung meron ba siya. So, wala siyang target price, puro buy lang siya, no? So, ang target price muna natin is dito lang muna sa loob ng, or yan parang 18 pa rin yung target price natin. Kasi all-time high, hindi pala. Hindi ito all-time high mayroon siyang 22 So, dito may resistant dito banda sa 18. Ano? So, diyan lang muna talaga tayo. Sa 18 lang muna yung target price natin kay Lucio Tan. So, hindi na natin titingnan yung ano kasi mayroong consolidation dito na kailangan niyang i-break to. Yan, yun. Yan. Kailangan niyang, ay, ano nangyari? Mahina na yung ano natin mouse, yung mag-pick up, parang, yung, ayan. So, kailangan niyang i-break yan siya para umangat siya doon. O, tapos, kailangan niya mag-hold naman dito. Yan, kasi kung hindi, talagang dito siya papasok sa, ano natin, sa bottom na trend line. So, yan si Lucio Tan. Next is Price Corporation. So, ngayon lang natin to na ano si Price Corporation. Pero, ang nakaganda dito ni Price Corporation, namimigay din siya ng dividends. Ilang beses ba? So, 2 beses. So, ngayong meron siyang ibibigay naman ano, na 0.26. So, ang nakaganda dito, meron siyang pattern na ginagawa nagkunso-kunso siya dito, tapos up, kunso-kunso, up, nagkunso-kunso, up. So, nagkunso-kunso naman siya, di ba? So, ibig sabihin, nag-iipon siya ng lakas pag nag-consolidate lang. Ibig sabihin yan, ang presyo niya is dito naglalaro sa channel na to. Yan. So, kailangan niya i-break yan, ano? So, para mag-up siya. So, ang bawat consolidation niya, ginagawa, nag-up naman siya ng 18%. Dito, yan, mga ganun 20%. So, ibig sabihin, kung galing dito, up siya dyan, 20, nasa 18 ang iangat niya, no? So, yan yun si Price Corporation. So, may target price ba si TradingView? Tingnan natin. Wala tayong target price pero buy ang kanyang technical analysis. So, yan, long term lang din to si ano, wala tayong nakuhang ano. So, next is Cebu Pacific. Si Cebu Pacific naman ay ano bang ginagawa niya ngayon? So, parang nag-consolidate lang din ano. Mayroon tayong mabuo siguro ng trend line dito kung ano. Dito diyan, siguro diyan. Masyadong ano, layo. Ito siguro, ganyan. Ganyan lang muna yung ano natin, trend line. So, dalhin natin dito. Yan. So, okay naman. So, nasa gitna siya ngayon, ano. Tapos, mayroong mga buyers dito. So, kung titingnan natin to si, ano, sa malapitang tingin, ano naman siya, gumawa naman siya ng low, higher high, higher low, higher high, higher low. So baka ganun din yung ano niya, no? So kailangan niya mag-hold dito sa piston na to. Or baka kasi meron ding ano yan, merong demand dito, baka sungkitin din niya to Pili naman niyang sungkitin yan bago siya aakyat, ano? So pakiramdaman lang natin, pero
Ang long term naman yung ano mo, ito yung first natin na trend line. So, pwedeng ma-hit niya yan. At pwede ding pagbalik dito, pwedeng babalik, ano. So, kung mag-up naman siya doon sa, ano, may 13% naman na tubo ng pera mo. Target price ng ano natin is 32 kay BDO, which is na-hit na yung 32, ano. So, Trading View, mayroon bang target price is 47. So, may 47 tayo na bago na target price kay Cebu Pacific. So, medyo kahit na may crisis ngayon sa pasahero, pero marami pa rin ano, kumikita pa rin sila, di ba? Dahil nga nagmahalan yung mga crudo, so yung nagmahalan din yung ano nila, pamasahe. Hindi naman crudo ang gamit nito eh. Ang ano lang natin na ano, generalize lang natin na crudo ba. So, siyempre, affected din yan sila. So, kasi fuel lang ginagamit o yung para sa aeroplano, di ba? Kapamilya lang yan sila sa crudo. So, yun na yun. Basta yun. So, target price natin dito sa kay ano is 45 ano o 47. Next is si Mirara. Si Mirara target price is 32, is considered hit na yan siya, ano. So ang sabi natin si Mirara mag pullback siya dito, pwede siyang dumiritso, pwede mag ganon. So nag pullback siya pero nag-resist, ano. So malakas talaga nag-resist. So diyan lang yung ano natin. So umangat siya, di ba? So ito tanggalin natin yan para walang ganong maraming ito tanggalin. Ilipat na lang naman natin to dito. Ganyan naman yung ano natin, ano. So, diyan. So dito mayroon kang nakikitang ano, may nakikita kang supply. So ibig sabihin talaga diyan, pagdating diyan, pwedeng bababa ang presyo, ano. Tapos aakyat ulit. Ganun lang naman 'yan eh. So hindi na natin i-detalye masyado yung kasi hindi ka pwedeng mag-day trade dito sa ano eh, scalping, pwede pero 1 month, 2 months, 3 months, 6 months, ganun yung ano eh. So 53 target price kay Metro, 32 kay ano na, so 53 na yan. Tingnan natin si ano kung may ano ba, bagong target price. So 32 lang, baka 35 to eh, na mali lang na ano. Pero although, so ganun tong ano natin, dito pa rin tayo sa 38 na target price kay Mirara, ano. Malakas siya ulit eh. So baka nanalo na sa bidding, siya na yung magtuloy-tuloy magbina ng call sa Pilipinas, ano. So si WIB naman, gaya ng huling ano natin, nag-form siya ng plug diyan, na break na niya to. So burahin natin tong ano para hindi magulo yung chart natin na maraming linya-linya, no, para hindi kayo maguluhan. So tanggalin mo natin to. Yan. So ang ano natin is nasa loob pa siya ng channel pa rin, ano. Nasa loob siya ng channel. Ang nakaganda kay Pilwib, pa-upward yung channel niya. So gaya ng dati natin, mayroon tayong pula diyan na kailangan niyang i-break. So na-break niya. So lipat natin yan. Mayroong isa dito eh. Medyo malakas-lakas yata to, mag-resist, pero paunti ng mga seller kulay green na eh. So pwede nang mag-ano yan, pwede nang tawag nito bumaba, I mean angat na, humihina na eh. So i-move natin tong ano diyan naman yung ano natin, ano. So para malaman natin diyan tayo nag-huling mag-vlog, although napanood din naman yan eh. So dito pa rin yung, kung dito siya abot, so maaring pagdating dito, mag-pullback naman yan, ano, kasi yun talagang trend line niya eh. So, baka mag-pullback, may mag-ganon, ano, yung gagawin niya. So, okay naman kasi nasa loob pa ng ano eh. Pero kung may maliit lang na ano to, kung mag-maintain siya diyan sa trend line natin, maliit lang yung tubo yata eh. Hindi masama, 17%. Sino bang mabibigay na bangko sa iyo ng 17% pag umangat, ano? Tuloy-tuloy yung mahit yung ano dito. Target price, wala ba tayong target price nito na maliban sa mga broker? Wala. So si ano naman, si tawag nito, si
Trading View, wala din siyang target price. Buy lang siya. So, next is GFC. So, up si GFC ng ano ngayon, magkano bang itinaas niya? Mataas yata siya yung nangunguna sa blue chip. So, up siya ng, alaga natin to eh. So, almost 2%, ano? Kaso, nasa taas tayo. So, nandito tayo sa bandang 200 plus natin nabili. Ayan, to 11. So, nagkabayan kasi ibabalik ka naman tayo niyan eh. So, iusong nga natin tong ano, yan, trend line. So, nasa butong pa ng trend line. Ang nakaganda dito, kung dito ka bibili, ay napaka swerte mo kasi nasa bottom ka, ako nasa taas eh. Tapos, mamimigay naman si GFC ng 1.33 kada share mo. So, meron tayong hawak dyan. Ilan ba yung hawak natin? Hindi natin nalista. So, yun ang nakaganda dito, ano. So, habang naghihintay ka, noong nakaraan December, nakatanggap tayo ng 2 pesos kada share. So, nakaganda dyan. Eh, habang hinihintay mo yung pag-angat, kumikita ka na, no? So, si GFC nasa loob. So, kailangan niyang i-break tong mga consolidation yan. Yung mga resistant na yan, no? Yung mga resistant tayo dyan. Yan, no? Yan, kailangan niya i-break yan. Yan. Ay, anong yan? Hindi gumana yan. Ayan ako. Ay, nako. Uy, nagbayad na ako. Nag-renew na ako. Ayan. Yan yung mga kailangan nating i-break. Ano? Tapos, meron kang supply dito kay GFC. Yan, may supply tayo dyan. Kailangan talagang sungkitin. So, mga ari, ang ano dyan, takbo ni GFC, magano-gano lang yun siya dyan. Hanggat maabot tong trend line na to, ano. So, kung mabalikan yung trend line sa taas, which is 24% ang kikitain mo. Not bad after all, ano. So, yan lang muna. Target price natin, meron tayong target price nito eh. 285 to 300, oh. Ika nga, oh. Yan ang dahilan bakit binili natin to siya dito dahil mataas yung target price niya, di ba? So, nasa 211 tayo. So, pag magkapira tayo, pwede tayong bumili ulit, ano? So, 27% naman ang kikitain natin pag inangat, pag ibinta mo na. So, yun yung purpose natin na may dividends na pag mag-capital appreciation pa, dalawa yung kikitain mo. So, pag umangat. So, ganun lang dito sa Philippine stock market, talaga kailangan mo ng mahabang pasensya. So, hanggang dito lang po tayo, ano? Kasi malapit ng papasok pa naman tayo. So, adios mi amigos, mi amigas, babu!